morning everyone. I'm the second reporter of this group and our topic for today is General Investigative Procedures. So first is bring the victim immediately to the nearest hospital using emergency services. So kani nga case, dapat nimo siyang dalon sa pinakaduol dayon nga hospital para matagaan og medical attention or medical care para maagapan ang kung unsa ka lisod or unsa ka grabe ang injury sa victim using the emergency services. Syempre, ang mga professionals na bahalaan na, which is the doctors and the nurses. Kadua, photograph and make a sketch of the victim if the victim is dead. So for example, patay na jud ang victim, you have to photograph or take pictures sa victim, then make a sketch of the victim. When sketching, dapat drawing na nimo, especially patay na ang victim. Get the declaration. If necessary, ask 3 questions. So first question, ano ang pangalan at address mo? So in serious condition, if the victim is Boy Rajapon, na makapangutana ka na ang pangutana nimo ang pangalan at address. Dayon sunod, importante po siya para makabalo ka unsa yung pangalan ug asa po siya gapuyo. Kadua, kilala mo ba ang gumagawa nito sa iyo? Importante po makabalo ka kung kinsa nagabuhat ani niya, kung unsa ni siya, asa na siya gi samaran or unsa nahitabo para makabalo ka kung sa specific jud sa situation nga nahitabo niya or condition. So last, sa pakiramdam mo ba ay kamatay mo ang tinama mong sugat? So kani nga question, pangutanon nimo siya og makaya pa ba niya iyang condition or ikamatay ba niya? Basig grabe na kayo to nga situation ay so basig grabe na kayo to nga samad or injury, pwede ba niya ikamatay o dili? Makaya ba niya tubag na? If in serious condition, however, if there is still a chance to ask more questions, then follow-up should be done. The statement, once reduced into writing, shall be duly signed by or with thumb mark of the victim. So kani, if makaya pa sa victim magtubag sa imong mga follow-up questions, pwede ra pud ask more questions para makabalo jud kag unsay specific or unsa jud nahitabo. After questioning, pwede na ka mo-proceed sa writing or signed by with the thumb mark of the victim. Okay, when you say signed by the thumb mark, okay, muna imong buhaton pag dili na kaya or dili pwede ang victim masabod or dili siya pwede matandog, pwede rin imong gamitan og thumb mark. Letter B, if not in serious condition. So ang una, bring the victim immediately to the nearest hospital using emergency services. So same radya po niya siya sa if in serious condition. So syempre dalon gyapon nimo sa pinakaduol nga hospital. If the victim is not in serious condition, like example, gamay ra ang injury niya, so dapat gyapon tagaan gyapon medical attention or medical care. Get the identity and other data of the victim. So kani need nimo mabalaan og unsa ang mga details or important matters sa iyang kinabuhi, unsa ni siya nga victim. Kay importante pod makabalo pud ka kung unsa ang situation sa iyang life. Knowing the victim's identity allows authorities to notify their family or next of kin. Ang pag-ila sa victim nakatabang sa paghimo sa investigation, and ang pagsabot sa pagkatao sa biktima kay kinahanglan aron masiguro nga matag ang hustisya. So overall, pagkuha sa identity or kanang datos sa biktima usa ka critical nga condition sa proseso sa investigation. So last slide, if the suspect is arrested at the scene. If the suspect is arrested at the scene, so kani kung ang usa ka suspect nadakpan sa usa ka lugar na kung asa nahitabo ang krimen, kasagaran tungod kay ang mga opisyal manggod sa pagtuman sa balaod na hinungdan or naadunay hinungdan sa ilang pagtuo ang usa ka individual na kahimo og violation or dili na connect diri. Mahimong mahitabo ni kung madakpan sila or kanang gitawag nga caught in the act or makit-an nga na ebidensya nga nagbutang-butang or makit-an nga naay
na ebidensya nga nagbutang-butang. So, arresting the suspect at the scene can also help preserve evidence and prevent further harm or escape.